Time's up, game over. I see right through your lies. Time's up, game over. They'll know what's real inside. Time's up, game over. Your empire's gonna fall. Welcome mga Katoon Fam! Recap muna tayo sa previous episode guys. Sa nakaraang episode, nasaksihan natin ang sagupaan ng pinagsamang lakas ni na Eddie at Owl laban sa villain na si Dalkan. Bagamat magandang ipinakita ng dalawa sa pamamagitan ng kanilang team coordination at mga bagong skills, hindi pa rin ito naging sapat upang matalo si Dalkan mga Katoon Fam. Nanaig pa rin ang lakas ni Dalkan at nagawa pa nitong patumbahin sina Eddie at Owl. Buti na lang, sa oras na tatapusin na ni Dalkan ang buhay ni Owl, saktong dumuting naman ang ating bidang si Lo. Kaya sa episode na ito, tunghayan natin ang matagal na nating hinihintay na bakbakan sa pagitan ni Lo at sa malahalimaw na si Dalkan mga Katoon Fam. Huwag niya itong palampasin mga sir. Tara, let's go! Magsisimula ang kwento sa camp ng mga villains at doon nag-iisang nagbabantay ng anilang mga nahuli na magical beasts, si Rosso. Dahil sa tagal ni Dalkan na bumalik sa camp nila, napasabi si Rosso na mukhang natatagalan at late na daw si Dalkan. Dagdag pa ni Rosso na duda daw siya na mahihirapan si Dalkan sa mga batang iyon, sina Eddie at Owl. Pero ang totoong inaalala niya ay yung batang may kakaibang daloy ng prana na walang iba kundi ang ating bida na si Lo mga Katoon Fam. Kasunod naman ito ang buntong hininga ni Rosso at sinabi niyang ang prana ng ating bida ay katulad ng nasa isip niya. Switch of scene na tayo guys at bumalik na tayo sa ating bida. Isang standoff ang nagaganap sa pagitan ni Lo at ni Dalkan habang nagpapalabas na ng kanilang prana ang dalawa. Habang nagre-ready si Lo sa kanyang battle stance, napangiti naman mga sir si Dalkan. Kasunod nito ang biglang pagsugod ni Dalkan kay Lo na nagpagulat naman sa ating bida mga sir. At doon nagpakawala agad si Dalkan ng kanyang mga mabibilis na mga jab. At sa kabutihang palad, matagumpay naman na na-block ito ng ating bida. Hindi naman nagpabaya si Lo at hayaan na lang na si Dalkan ang magdikta ng laban. Kaya naman mabilis siyang kumilos para makaalis sa sitwasyong iyon at tumalon siya sa isang puno na nasa likuran ni Dalkan. Kasunod nito ang pagpapakawala ni Lo ng isang slash wave patungo kay Dalkan guys. Nagawa namang masangga ito ni Dalkan, subalit nakapag-dash na agad ang ating bida para makalapit siya kay Dalkan. Ngunit hindi pa rin magpapatalo si Dalkan mga sir, kaya naman sinabayan niya ang pagsugod ni Lo ng isang malakas na suntok. Kaya naman, kaboom! Isang malakas na pagsabog ang nagawa ng salpukan ng mga puwersa ng ating bida na si Lo at ng villain na si Dalkan mga Katoon Fam. Matapos ng salpukan ng puwersa, nagsalita naman guys si Dalkan at sinabi niyang nag-improve naman daw si Lo mga Katoon Fam, pero konti lang naman daw. Kasunod nito ang pagpapalabas ni Dalkan ng mas malakas pang prana habang sinabi ng may malamig na boses na wala pa ring laban ng ating bida sa kanya. Matapos sabihin ng mga katagang iyon ni Dalkan, nagpakawala siya ng nakakabulad na liwanag at kasunod nito ang sobrang bilis niyang pagsugod kay Lo guys. Nagulat ng husto ang ating bida kaya hindi niya nagawang iwasan ng atake ni Dalkan. Kaya naman, BAM! Isang napakalakas na flying kick ang pinakawalan ni Dalkan na nagpalipad sa ating bida mga Katoon Fam. Malala ang talsik ni Lo dito mga sir. Pero buti na lang ay nagawa niyang mablock ang sipa ni Dalkan gamit ang kanyang espada. At nang makalan si Lo ng ligtas, mabilis na sumulpot si Dalkan sa harapan ng ating bida at nakahanda na naman ng isang follow-up na suntok. Buti na lang ay nakuha na ni Lo ang kanyang balance sa kanyang mga paa, kaya matagumpay niyang naiwasan ang suntok ni Dalkan. Subalit binunot naman ni Dalkan isang puno habang tumatawang tinatanong ang ating bida kung ano ba daw ang problema. Kasunod nito ang paghagis niya ng napakalakas na punong kahoy na kanyang binunot habang sumisigaw na walang pag-asa daw manalo si Lo kung ang gagawin na lang ng ating bida ay puro pagtakbo. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Nakaiwas naman si Lo sa tinapon na punong kahoy ni Dalkan sa pamamagitan ng pagyuko niya. Subalit ginamit naman ito ni Dalkan bilang pagkakataon para muling sumugod kay Lo habang sinasabi pa ni Dalkan na oras na daw ng mamatay ng ating bida mga Katoon Fam. Habang papasugod si Dalkan sa ating bida, nagsalita si Lo sa kanyang isipan at pinilit niyang alalahanin na si Dalkan ay isang adventurer na may rank 672nd
at may nakalaban na daw siyang tao na sadyang mas malakas pa sa halimaw na kaharap niya ngayon. At ang taong tinutukoy ng ating bida ay si Loud Lord mga sir, ang adventurer ranker na rank 11th. Kaya naman naging mas matatag pa ang isipan ni Lo guys at kasunod nito ang pagpapakawala ng ating bida ng napakatinding liwanag gamit ang kanyang prana. Dahil sa napakatinding liwanag na ito, mas matindi pa ito guys sa ginawa ni Dalkan kanina. Nabulagan ng saglit si Dalkan, kaya naman hindi na naituloy pa niya ang kanyang atake sa ating bida. At ang sandaling iyon ay nagbigay ng pagkakataon sa ating bida na hindi naman pinalampas pa ni Lo mga sir. Kaya naman mabilis na nagpakawala si Lo ng isang slash na matagumpay namang tumama sa hindi nakakakilos na si Dalkan mga Katoon Fam. Naiinis naman nagsalita si Dalkan na nangungopya daw ng techniques ang ating bida mga sir. Sumagot naman si Lo na hindi naman niya masasabing isang teknik ang kagaya ng ginawa niyang iyon. Nagalit naman si Dalkan at sumigaw na walang kwenta ang sinabi ni Lo, kasunod ng pagsugod niya ulit sa ating bida mga sir. Naiwasan naman ni Lo ang ginawang pag-atake ni Dalkan mga Katoon Fam. At dito ang palitan ulit ng mga atake sina Lo at Dalkan mga sir. Pero habang nagaganap ang exchanges na ito, naaalala ni Lo ang tinuro sa kanya ni Owl tungkol sa battle tactics. Flashback moment mga sir. Ayon kay Owl, salungat sa iniisip ng karamihang tao, ang pagiging taktikal ay wala daw itong kinalaman sa pagiging malikhain. Nakabatay daw ito sa kaalaman na nakukuha ng individual sa pag-aaral ng mga patterns at ito daw ang nagdudulot ng tunay na pagkakaiba. Dagdag pa ni Owl na ang rule of thumb sa tactics ay medyo simple lang. Ito daw ay ma-outnumber nila ang kanilang kalaban at ituturo daw ni Owl sa ating bida ang ilang simpleng patterns para magawa ito. At kailangan daw ng ating bida na gumamit ng taktika upang ma-achieve nila ang mga sumusunod na sitwasyon. Back to present na tayo mga Katoon Fam. Habang patuloy na nakikipalitan si Lo ng atake kay Dalkan, ginagawa na pala ng ating bida ang mga tinuro ni Owl sa kanya guys. Ang una ay magsagawa ng isang ambush kasama ang kupunan ng ating bida. Ang pangalawa naman ay hikayatin ng kalaban na pumasok sa teritoryo ng ating bida. At ang pangatlo ay isang koordinadong pag-atake na hindi inaasahan ng kalaban. At ganun nga mga Katoon Fam, matapos ang palitan ng atake ni Lo at Dalkan, biglang sumulpot sa likuran ni Dalkan si Owl guys. Napasigaw pa sa galit si Dalkan habang lumingon siya kay Owl at sinabi na nakakagalaw pa pala daw si Owl mga sir. Habang sumusugod naman si Owl kay Dalkan, painis niyang sinabi sa kanyang isipan na busit daw ang ating bida dahil hindi daw siya tauhan ni Lo mga Katoon Fam. At dito natin marirealize guys na si Lo pala ang nagbigay ng instructions kay Owl sa pamamagitan ng hand signs mga sir. At ganun nga mga Katoon Fam, isang matagumpay na rear body lock ang ginawa ni Owl laban kay Dalkan upang hindi ito makakilos. Kasunod nito ang pagsigaw ni Owl na gawin na daw ng ating bida ang kanyang atake. Hindi naman ito pinalampas ni Lo guys at sumugod agad siya sa hindi makakilos na si Dalkan mga Katoon Fam. At dahil dito, galit na ng husto si Dalkan guys. Kaya naman galit na galit siyang sumigaw ng mga walang kwentang insekto kasabay ng pagpapakawala niya ng napakalakas na puwersa na yumanig at sumira ng lupa na kinakatayuan ni Dalkan mga Katoon Fam. At dahil sa napakalakas na puwersa na pinakawalan ni Dalkan, nagawa niyang makawala sa pag-body lock sa kanya ni Owl at nagawa pa nitong mapatalsik sina Lo at Owl mga sir. At hindi pa natatapos si Dalkan guys dahil habang nasa ere pa si Lo, napakabilis niyang sinugod ang ating bida kasabay ng pagsasabing hindi na rin daw masama ang sinubukan nila. Buti na lang ay to the rescue naman si Eddie mga Katoon Fam dahil na-anticipate na pala ng ating marksman ang galaw na ito ni Dalkan. Kaya naman, BAM! Sa pulang mata ni Dalkan na ginawang skill na atake ni Eddie na tinatawag na pinpoint arrow mga sir. At dahil dito, napatigil si Dalkan sa kanyang gagawin sanang atake at napasigaw na lang siya sa sakit sa nabulagan niyang isang mata mga Katoon Fam. Kasunod nito ang ngiti ni Eddie at nang hihinang sinabi na tapusin mo na siya, Lo. At ang ginawang napakalaking opening na ito ni Eddie ay hindi pinalampas ni Lo mga sir. Kaya naman mabilis na nagpakawala si Lo ng isang slash na matagumpay namang tumama sa malahalimaw na si Dalkan mga Katoon Fam.
At doon natatapos ang ating episode 20 mga Katoon Fam. Natamaan na si Dalkan pero tapos na ba talaga ang laban? Abangan ang episode 21 para malaman natin kung ano pa ang naghihintay sa ating mga bayani. Huwag ninyong palampasin mga sir. Samahan ninyo kami ulit. Paalam! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.